Good morning po mga Kaletos lovers. Ayan po, welcome dito sa JMD Lettuce Hydroponics Farming. So sa mga nagtatanong po pala about po doon sa ating strawberry, kung saan po tayo kumuha, ma'am and sir, yan, ipapaskil ko po sa ating screen. Ayan po. Thank you po and God bless. After 15 minutes po na pag-boiling sa ating coco peat, ayan na po, papatay na po natin dahil tapos na po yung ating pag-sterilize sa ating coco peat. Ayan po, kung mapapansin po ninyo, para na po siyang kulay champurado. Ayan, napakaganda po na ma-sterilize po natin yung ating mga coco peat upang sa ganon mamatay po yung mga organism, no, na naninirahan po sa coco peat at para gumanda po ang tubo ng ating mga tanim. Sa mga wala pong gas, yan, pwede po kayong gumamit ng agua oxinada, no, yung peroxide. Babad nyo lang po na kahit na mga ilang oras, depende po sa inyo. Mas maganda kung matagal para mamatay po lahat yung mga organisms. So ayan na po. Ayan, pagkatapos po nating ma-sterilize yung ating mga coco peat, ayan, buhos lang po natin sa ating mga drain basket or drain net upang sa ganon palalamigin po natin yan. Ayan, so ayan na po, pagkalipas po ng mga ilang oras na pagpapalamig, ililipat na po natin yung ating Sweet Charlie strawberry. Kung napapansin po ninyo, yan po yung runner po ng ating mother plant na strawberry. Yan po ay isang panibagong husbong na naman po, panibagong strawberry or anak niya po yan. Ayan, so next nating gawin ay tanggalin na po natin yung kanyang garden bag. Yan, gamit po yung tubig upang sa ganun hindi po ma-stress ng masyado yung ating ugat ng strawberry. Ayan, yan na po yung ating strawberry at napapansin po ninyo napakaganda po ng kanyang ugat at i-transfer na po natin sa ating mga per cup. After transplant, ayan, diligan na po natin and then yan na po ang ating Sweet Charlie strawberry.